Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, dito ulit kami sa Pick Up Coffee. Dito rin pa rin sa Ayala Mall. Dito pa rin sa Bermosa, Imus, Cavite. So for this video naman po, ito yung magiging huling bike check episode for the year 2025 kasi bukas 2026 na. So ito yung bike check ko. Ito yung bike ko. Yan, ito yung MC Tremor. MC Tremor na Aerobar Rigid MTB. Yan, Rigid MTB na naka-time trial setup. Yan. So dati kasi every year end talaga ako nagba-bike check. Hindi lang ako nakapag-bike check nung 2023 tsaka 2024 dahil sa nung 2023 no December yun na aksidente ako. Tapos 2024 nakalimutan ko, di ako kasi hindi ako masyado nakapag-YouTube nung time na yun eh. So ngayong 2025, yan, makapag-bike check na tayo sa wakas ng year-end bike check. Dito ng aking MC Tremor nga, no? Yan, so yan, mag-start tayo dito sa frame. Yan, ito yung MC, yan, MC Tremor by Seat Composites. So na-purchase ko nga itong particular na large frame kasi dati itong medium na pula eh. Ito kulay gray na large size na size 18.5. Una ko itong ginamit noong February 2022. So sa February 2026 mag-aapat na taon na pala to. Until now okay pa rin yan. Yung nagsasabing nag-expire daw ng carbon, di ko alam kung nag-expire to kasi ito di naman nag-expire to. Mag-aapat na taon na to eh. Okay pa naman. Yan, carbon fiber na nakalimutan ko na kung T700 o T800. Yun nga, size 27.5. Yan, size 27.5. Mamaya tignan natin yung clearance ng dalawang gulong kasi ito 700 by 47C. 29, i-convert natin sa 29 by 1.85. Then, yun nga, tapered yung head tube, full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket cell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Through axle yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan. So, next naman, yan, balugo. Ito pa rin yung balugo nung ginamit ko nung last year. Ito yung pangalawang balugo ko. Yung isa nabenta ko nung na-aksidente ako. Kala ko din ako makapag-bike ulit, no? Yan. Gravel rigid fork na 700C. Nailagay ko na lang sa screen yung crown plate tsaka yung blade nito. Carbon fiber T1000. Tapered yung head tube. Steerer tube. Tapered yung steerer tube. Quick release naman yung dropout nito. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount din, no? Yan, so next naman sa cockpit, ito yung ito yung pinakamalaking pagbabago dito sa MC Tremor ko na time trial setup. Dahil dati yan naka flat bar na MTB, ngayon na naka time trial cockpit na talaga. Yan. So sa itsura sa malayo, hindi na mukhang MTB. Dahil nga particularly dahil sa cockpit na to, no, pang time trial na kasi. Yan, so ito yung bullhorn o base bar, time trial base bar na Tosic, no. Tosic carbon fiber. Okay pa naman, okay pa rin. 440mm ang lapad. Then yung bar tape nito, inch speed, budget na bar tape. Then yung sa aerobar ko, Tosic din ito na galing sa fat bike, dilipat ko dito. Yan. Carbon fiber, S-bend. Yan, naka S-bend yan. Then sa stem ko, yan, medyo bago-bago na rin to. Z303 na 100mm ang haba, 31.8mm ang yung sa clamping. Tapos negative 10 degree yung angle. Yan. Dati ang 130 tapos naging 150, then 100 naging 100 na lang dahil dito, no. Yan, dahil dito yan eh. Medyo nag-compromise na ako dun sa position ng elbows ko kaya nagpalit ako ng saddle na ganito. Ayan, mamaya talakayin natin yan. Then yung tapered headset Sagmit Evo 2 na sealed firings. Then sa seat clamp naman, ito yung stock ng MC aluminum Allen type, yan dual, no. 34.9mm ang diameter. Yung seat post ko Tosic pa rin, nasing edad nito, yan, mag-apat na taon na yan, na yun nga, carbon fiber T800, 400mm ang haba,
31.6 mm na diameter. Setback na may dual bolt clamping system. Yan. So next naman, ito yun. Dahil nga sa nagpalit ako ng cockpit, kaya yung saddle ko, nag-iba na. Physic Arione. Na Shopee lang, no? Yun nga. Medyo malambot. Tapos hindi nagpe-flex kasi yung ilalim niyan carbon fiber. Then carbon railings. Masasabi ko lang sa saddle ito, kailangan talaga ng extra padding. Dati kasi naka-double padding. Ngayon naka-triple padding na ako. Yan, triple padding na. Kasi kaya ako napili naman to, kaya sinatsaga ko gamitin ko to. Kasi since na nagamit ko to, ganito yung cockpit ko, mas maganda yung delivery ng power ng padjak ko kaysa doon sa dati kong saddle na nagpe-flex. Ito kasi hindi na nagpe-flex to. Yan. Simula nung gumamit ako nito na ganito yung cockpit ko, okay na. Ang drawback lang talaga, matigas kasi hindi nagpe-flex yung mismong saddle. Ito lang yung nagpe-flex yung mismong foam. Kaya ako naka-tatlo yung padding ko. Meron akong vlog niyan tungkol diyan. Hanapin niyo lang sa aking YouTube channel sa mga interesado. So next naman sa drivetrain, yan naka 1/8 speed lang yan. Yan, sa ngayon 1/8 speed kasi hindi ko pa na i-long ride to. Pag nilong ride ko na yan, magiging 2/11 speed na yan. So ngayon 1/8 speed lang ito. Yung aking shifter, yan Shimano Dura Ace. Yan Shimano Dura Ace do, second hand. Nakalimutan ko nung model. Pag nahanap ko sa Google, ilagay ko sa script ko na yung particular model ito. Pero ito old model to kasi ngayon DI to na eh. Then sa ito pala 2/11 speed, pero naka-tune up yan sa 2/8. Ano pala 1/8 kasi deactivated to eh. Deactivated yan. Walang shifter cable yan. Then next naman sa aking crankset, yan Fob no Ghost. Yan, may isang taon ko na ginagamit, okay pa rin. Hindi pa ako nagkaka-issue dun sa crank bolt na sinasabi nilang nababali. Direct mount, 170mm ang crank arm. Then yung aking chainring na 1x narrow wide na rounded, Gold Dix na 4080. May isang taon ko na rin ginagamit. Pero hindi pa rin putput, no. Okay pa naman yung ngipin yan. Then yung yung aking RB clipless pedals, Shimano 105 R7000 na carbon clipless pedals. Yung chain ko Shimano HG601 na 11 speed. Then yung aking sprocket yan, yan pa rin yung ginamit ko since 2022. Shimano 105 na R7000 na dati ay 11 speed. Naging 8 speed na lang yan, tinanggal ko yung tatlo. Yan, pang Bermosa lang kasi yan. O kaya pang long ride sa mga patag-patag lang. At saka banayad na ahon. Then ito yung aking RD, no, Shimano 105 R7000 na 11 speed. Ang update dyan, pinalit ako ng RD pulley na malaki, na foam, no. Masasabi ko lang, sa performance, para lang ako nagpalit ng ng medyo malaking sprocket. Kasi sinasabi nila ito magaan daw, kaya sa tingin ko kaya magaan to, gumaan to kasi malaki yung malaki yung pulley. Since malaki yung pulley, para ka rin nag-shift doon sa malaking sprocket. Yun ang tingin ko lang Yan, para sa akin lang. Yan, so ito nga yung sa drive setup ng aking MC Tremor, no. Next naman sa wheelset, ito yung aking gulong, no. Yan. Continental Kotak Urban na 700/47C. Na-expand na to, no. Parang 1.9 na. Yan, wire bead. Yan, matibay pa rin yan, no? Makapal pa rin. Tingnan natin yung clearance dito sa 27.5 na frame, no? Okay pa. Okay pa. Yan, tingnan natin doon sa balugo. Yan, okay pa rin. Siguro mga 3mm lang. Yan, okay pa naman yan. Then, yun nga, ito yung sa rims ko, no? Ito talaga, yung buong rim set ko, LDCNC, yung rims at saka yung hubs 6 poles yan pinagkaiba lang, in-upgrade ko yung spokes and nipples ko. Dati stock yan ng LDCNC, ngayon ay pillar, pillar na, kaya mas magaan na to, mga 1.9 kg. Dati kasi 1.8 o halos 1.9. Dati kasi 1.9 may gito, halos 2 kilo. O 2 kilo kasi nga, mabigat yung spokes yan. Yan, so i-check natin yung tunog nito pag naka free wheel. Paano lang pre? Yan, buti na, mayroong kasama dito Yan.
Yan, nilitulog ngayon ng aking LDCNC RB hubs kapag naka-free wheel kasi nga road bike rim set na yan eh, no? Yan, then last na lang sa aking brake set. Dati ako naka Shimano SLX eh. Dati ako naka Shimano SLX, ngayon ano na lang to, cable actuated kasi wala naman wala naman hydraulic sa sa mga mechanic sa mga time trial na na disc brake eh, lahat na pang rim brake, either rim brake or hydraulic disc brake na lahat. Yung aking brake levers, yan, carbon fiber na TRP. Yan, mechanical to. Then yung aking brake calipers, cable actuated na hydraulic disc brake calipers sa TRP HOY RD. So far so good naman, okay naman, wala pa akong problema dyan. Yan, then last na lang sa aking rotors, ito pa rin yung Sagbit Edison ko na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas ng fixed type and bolt type disc brake rotors. Then nilalagay ko sa screen yung current na timbang nito. Yan, nasa screen na, no? Itong aking MC Tremor. Then yung total estimated cost, siguro nagre-range ng mga 60 plus o mga almost 70k yung total na nagastos ko dito. Yan. Pero hindi pa ito yung final phase na sa kasi nga naka-time trial cockpit na, no. So mukha na talagang medyo mukha ng time trial bike. Apart lang doon sa frame. Pero ang pinakahuli kong upgrade siguro dito, carbon rim set. Na may nakita ko Riot na 50mm na 1.3 kilograms kaso lang may higit 40 mil. Or na lang siguro ako, magano na lang ako ng rims, no? Kaso lang mahirap yata maghanap ng rims na medyo malapad-lapad. Yan, yun ang huli ko siguro, yun ang pinakahuli ko, no? Tapos power meter na para makapaggawa ko ng vlog ng yung yung mas mabilis na position at the same power output. Yung mga ganun vlog katulad sa GCN. Kaso nga lang yung maganda sana yung pedal based na Majin eh. Kaso lang 28 mil. Ayan, so hanggang dito na lang. Yan, so kung meron kayong tanong regarding dito sa aking Aerobar Rigid TV, comment na lang niyo sa comment section down below. And happy 2026 sa inyo mga idol. So maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matatuloy notify kayo. Maraming salamat sa inyo. Rise po sa inyo.